Magandang araw at welcome back sa aking movie recaps. Ngayong araw i-recap natin ang isang action na pelikula na pinamagatang Sicario noong 2015. Paalala lang na may spoilers sa kwentong ito. Sa isang operasyon sa Arizona, pinalibutan ng mga ahente ng FBI ang isang bahay na pinaghihinalaang konektado sa Sonora Cartel. Kasunod nito, dumating ang isa pang grupo na pinangungunahan ni Keith Mercer at Reggie Wayne. Ginamit nila ang kanilang sasakyan para banggain ang pader at mabilis na sinalakay ang loob. Si Kate ang nasa unahan ng tropa. Habang nilalapitan ang isang silid, muntik na siyang tamaan ng shotgun pero mabilis siyang gumanti at napatay ang banta. Sa likod ng pader kung saan sumabog ang shotgun, laking gulat ng mga ahente nang makita nilang may mga nabubulok na bangkay na literal na isinemento sa loob ng mga pader. Napakahirap ng eksena kaya't kinailangan nilang lumabas para makahinga. Kasama ng kanyang boss na si Agent Jennings, bumalik si Kate sa loob. Mahigit 40 bangkay na ang nabibilang, at bagamat wala pang matibay na ebidensya, ang hinala nila'y ang bahay ay pagmamay-ari ni Manuel Diaz, isang mataas na tauhan ng kartel na ngayon nagtatago sa Amerika. Habang sinusuri naman ng dalawang pulis ang isang kubol sa bakuran, may natuklasan silang misteryosong trapdoor. Ngunit bago pa sila makapagreporta, isang malakas na pagsabog ang naganap at parehong nasawi ang mga pulis. Pag-uwi, halatang pagod at balisa si Kate. Hindi nagtagal, ipinatawag silang muli ni Reggie sa opisina ng FBI. Sa kabilang kwarto, kinausap ni Jennings ang isang misteryosong lalaki tungkol sa background ni Kate. Nang tawagin siya sa loob, ipinakilala sa kanya ang isang CIA operative na si Matt Grever. Inusisa siya nito tungkol sa kanyang kaalaman sa mga galaw ni Manuel Diaz, pati ang personal niyang buhay. Sa ayaw man niya, kinuwento ni Kate na matagal na siyang hiwalay at wala siyang anak. Makalipas ang ilang saglit, tinawag ulit siya ng mga opisyal. Ipinaliwanag ni Grever na bumuo sila ng task force laban sa Sonora Cartel at siya'y inirekomendang maging bahagi ng grupo bilang ugnayan. Target nila ang kapatid ni Manuel, si Guillermo, na sinasabing nagtatago sa El Paso. Ngunit halatang hindi ibinubunyag ni Grever ang buong detalye. Pinayuhan siya ni Jennings na voluntaryo ang pagsali at pumayag naman si Kate sa kondisyong makakatulong siya sa paghuli sa mga salarin ng karumal-dumal na eksena sa bahay. Sinamahan siya ni Reggie sa Air Force Base, ngunit tanging siya lang ang pinayagang pumasok. Sakay siya ng isang private jet, at ilang saglit pa'y sumakay rin ang isang lalaking hindi nagpakilala, si Alejandro. Habang naglalakbay, tinanong siya kung nakarating na siya sa Juarez, Mexico. Akala ni Kate ay pupunta sila sa El Paso, ngunit wala nang sumagot sa kanya. Tahimik na natulog si Alejandro. Pagdating nila sa Texas, sinalubong sila ni Steve Forsing mula sa CIA Black Ops. Dinala sila sa isang military base kung saan naging bahagi si Kate ng isang malawak na task force, binubuo ng US Marshals at Delta Force operatives. Nahuli na nila si Guillermo at kailangan siyang ilipat pabalik sa base, habang binigyang babala silang maaaring umatake ang kartel sa daan. Habang patuloy na naguguluhan, nalaman ni Kate na si Alejandro ay dating prosecutor sa Mexico at sa katunayan ay isang Colombian. Lalo siyang nagtanong, ngunit tanging sagot lang ni Alejandro ay magkakaroon din ng saysay ang lahat sa huli. Sinabihan siya ni Hattie na consultant lamang si Alejandro pero hindi kumbinsido si Kate. Gusto niyang malinawan kung ano talaga ang pinasok niya. Sabi ni Hattie, lahat ng ginagawa nila ay para mahanap ang mga salarin sa Arizona incident. Nasa kanya raw ang desisyon, manatili o tumulong. Hindi nagtagal, umalis ang task force patungong border ng Mexico. Pagdating nila sa Juarez, sinalubong sila ng mga katawan na nakabitin sa ilalim ng tulay, isang matinding babala mula sa kartel. Ayon sa impormasyon, alam na raw ng kartel ang ruta nila, kaya kinailangan nilang lumihis ng daan. Pagdating sa lugar kung saan nakakulong si Guillermo, nagbabala si Alejandro kay Kate na maraming miyembro ng state police ay kasabwat ng kartel. Matapos kunin si Guillermo, muli silang bumiyahe. Sa gitna ng traffic, napansin ni Alejandro ang dalawang sasakyan ng kartel na dahan-dahang lumalapit. Pinaghandaan agad ng grupo ang sitwasyon, pero inutusan silang huwag gumalaw hanggat walang aksyon. Maya-maya, bumukas ang pinto ng isa sa mga kotse, nang biglang gumalaw ang isa sa mga armadong lalaki, agad siyang pinatumba ng Delta Force, kasama ang buong grupo sa loob ng sasakyan. Ang isa pang sasakyan na kasunod nila, ginamitan rin ng puwersa ni Forsing. Samantala, si Kate ay napilitang patayin ang isang pulis federal na mag-isang umatake sa kanya. Bago sila umalis sa lugar, bakas pa rin kay Kate ang matinding pagkabigla. Hindi siya sigurado kung ang ginawa nila ay ayon ba sa batas. Pero ang tanging tugon ni Grever, ito ang bagong mukha ng digmaan. Matuto kang makibagay. Pagbalik nila sa base, dumiretso si Grever sa interrogation room kung saan nakakulong si Guillermo. Hindi umano ito marunong mag-Ingles, pero alam na ito ni Grever, kaya't may isa siyang planong di basta-basta. Papasukin si Alejandro. Samantala, nilapitan si Alejandro ng isang Mexican police official na si Rafael, isang dating kakilala.
Nagbasyan sila bilang magkaibigan na parehong nasa iisang layunin pa rin. Binanggit ni Rafael ang isang lihim na lagusan na ginagamit ng kartel sa pagpupuslit at pinayuhan siyang kumilos agad bago ito mawala. Humingi rin siya ng tawad para sa nangyari noon kay Alejandro bago tuluyang umalis. Sa interogasyon, dinala ni Alejandro ang isang galon ng tubig. Pagpasok pa lang, halatang kinilabutan si Guillermo. Tinawag niya si Alejandro sa pangalang Imed. Lumapit si Alejandro sa mukha ng bihag, mata sa mata. Matapos nito, isang matinding pagtorture ang naganap sa silid. Habang nangyayari ito, sinundan ni Kit ang isang Delta operator papunta sa bubong ng compound. Mula roon, tanaw nila ang Juarez na ngayon ay tila naging war zone. Nagbago ang takbo ng lungsod mula nang madakip si Guillermo. Sina Kit, Graver, at Alejandro ay sinalubong ni Reggie. Napansin niya si Alejandro at tinanong si Kate kung sino ito, pero ang sagot lang niya ay, kailangan na nating umalis. Pagdating nila sa Arizona, naabutan nila ang isang grupo ng mga migrante mula Mexico na iligal na dinakip. Inutusan ni Alejandro na palayain ang lahat, maliban sa mga galing sa Sonora, partikular sa Ngalas, dahil dito umano matatagpuan ang tunnel system ng kartel. Naguguluhan si Kate sa nangyayari. Ang sagot lang sa kanya, manood ka lang. Kinausap ni Alejandro ang natitirang grupo. Tinanong niya kung sino sa kanila ang nakarating na sa Amerika dati, habang sinusuri rin ang mga kamay nila, hinahanap ang anumang palatandaan, hindi na napigilan ni Reggie ang pagdududa. Tinawag niya si Graver at sinabing aalis na lang siya kung hindi siya sasabihan ng totoo. Nang makita ito ni Kate, sumang-ayon siya. Pareho silang hindi papayag na manatiling bulag sa operasyon. Sa puntong ito, bumigay na si Graver at ibinunyag, ang impormasyong nakuha kay Guillermo ay naglalaman ng lokasyon ng mga tunnels. Sinusuri nila ngayon kung anong lugar ang iniiwasan ng mga migrante, doon umano malamang naroon ang lagusan, pero higit pa riyan ang tunay na misyon. Layunin ng task force na lumikha ng sapat na kabuluhan sa Mexico upang mapilitang bumalik si Manuel Diaz sa bansa, kung saan mahahanap rin nila ang kanyang tunay na amo, si Fausto Alarn, kilala bilang El Verdugo. Ayon kay Alejandro, ang paghuli kay Fausto ay parang paghahanap ng bakuna sa isang nakamamatay na sakit. Napilitang tanggapin ni Kate at Reggie ang paliwanag, pero nakiusap silang huwag nang itago sa kanila ang mga susunod na hakbang. Sa gabing yon, umuwi si Kate tuliro. Ang katarungan ba ay dapat lumihis ng landas para lang manaig? Habang tinitignan niya ang mga larawan ng kalupitan ng kartel, pinatatag niya ang loob. Siguro, bulong niya, makatarungan din ang paraan, basta makamit ang hustisya. Kinabukasan, dumalaw si Reggie. May hinala siya kay Graver dahil ayon sa batas, bawal dapat mag-operate ang CIA sa loob ng Amerika. Ang pagiging advisor ng Department of Defense ay tila panakip-butas lang, unti-unting nauunawaan na ni Kit ang tunay na ginagawa ng task force. Totoo, may resulta ang mga hakbang nila. Pero ayon kay Reggie, kailangan pa rin niya ng kakampi na magbabantay sa kanya. Muling nagkita sila ni Graver at Alejandro sa isang motel. Dito, kinokolekta na ng grupo ang mga impormasyong nakuha mula sa piling migrante tungkol sa tunnel system at mga lugar na kontrolado ng kartel. Binigyan ng direktiba si Kate, i-alerto ang SWAT. Nagsimula na silang i-monitor ang isang bangko kung saan nilalaba ang pera ni Manuel. Sa loob, nakilala nila ang isang babaeng courier ng pera. Nang lumabas ito, agad siyang inaresto ng grupo. Sa bag nito, sangkatutak na pera, para kay Kate, sapat na ito para makabuo ng kaso laban kay Manuel. Binaliwala niya ang utos ni Graver na huwag pumasok sa bangko. Kasama si Reggie, pinuntahan nila ang manager ng bangko at hiningan ng detalye. Lumabas sa investigasyon, ginamit ni Manuel ang $17 milyon na line of credit ng bangko para maitago ang mga deposito. Dahil palaging negatibo ang balance, hindi ito nagre-rehistro sa mga report. Ipinakita ito ni Kit kay Graver, umaasang maaresto na si Manuel. Pero tumanggi si Graver, ang layunin ay maibalik siya sa Mexico, hindi arestuhin dito. Dahil dito, lumapit si Kit kay Jennings. Umaasa pa rin siyang may paraan na legal at sistematikong madala ang hustisya. Pero pinaalalahanan siya ni Jennings, marami nang na-prosecute, pero tila walang epekto sa kalye. Ang mga kagaya ni Matt at ng task force ay pinahihintulutan ng mga halal na opisyal. Pag-alis nila ng opisina, nagpasya si Kate at Reggie na mag-unwind nang hindi nila namamalayang may matang nakamasid, si Alejandro. Nagpunta sila sa isang bar. Habang umiinom si Kate at Reggie sa bar, napansin ni Kate ang isang lalaking tila interesado sa kanya. Lumapit ito at ipinakilala bilang si Ted, matagal ng kaibigan ni Reggie, at isang pulis mula Phoenix. Sumama siya sa kanilang mesa, nagkwentuhan, nagtawanan, at kalaunan, niyaya si Kate sumayaw. Nauwi ito sa halikan at nauwi sila sa apartment ni Kate. Habang naglalambingan, napansin ni Kate ang isang rubber band sa kamay ni Ted, kapareho ng nakita niya sa bag ng money mule. Doon siya natauhan. Habang sinusubukang magpaliwanag si Ted, agad kumilos si Kate papunta sa baril niya. Nag-agawan sila. Na-overpower siya ni Ted,
Halos mapatay siya hanggang sa biglang dumating si Alejandro, nakatutok ang baril kay Ted. Ibinunyag ni Grever na ito ay bunga ng paglabag ni Kit sa utos dahil pumasok siya sa bangko. Pero may kabutihang dulot, nagsimula nang magpakita ng galaw si Manuel. Nang hingi ng paumanhin si Reggie, hindi niya alam na kasabwat sa kartel si Ted. Matapos bugbugin ni Grever at Alejandro si Ted, binalaan nila siyang ibibigay sa kartel ang pamilya niya kung hindi siya magsasabi ng totoo. Umamin si Ted, maraming pulis na nasa payroll ng kartel. Binisita ni Alejandro si Kate na labis pa rin ang trauma. Ipinagtapat nitong si Ted ay ipinadala para alamin kung gaano na ang nalalaman niya. Ipinagpasalamat ni Kate ang pagsagip sa kanya at sinabi ni Alejandro na paalala siya ng isang mahalagang tao sa buhay niya. Pinayuhan siyang magpahinga. Bukas, babalik na si Manuel sa Mexico. Kinabukasan, minamanmanan ng grupo ang tunel na gamit ng Sonora Cartel. Samantala, ipinakita si Silvio, isang pulis sa Sonora na kumakain ng hapunan kasama ang kanyang anak. Nang inaabot ng anak ang baril, pinagalitan niya ito, huwag daw nitong hawakan yon. Samantala, si Kit at Reggie ay nasa motel kung saan binabantayan ng task force ang bahay ni Manuel. Target nilang salakayin ang tunel, ubusin ang mga tauhan para lumikha ng ingay na magbabalik kay Manuel. Nang makitang umalis ito sa bahay, senyales na yon para kumilos ang grupo, hindi kasama dapat sina Kate at Reggie, hindi mapagkakatiwalaan sa mga sensitibong bagay. Pero dahil bawal kumilos ang CIA sa loob ng Amerika nang walang local agent, isinama pa rin sila. Dito na-realize ni Kate kung bakit siya kinuha, nagkakarga ng droga ang mga kartel sa trunk ng sasakyan ni Silvio. Umalis siya patungong tunel. Samantala, ang task force ay nag-deploy na, tahimik silang pumasok sa dilim ng tunel. Si Grever ang nanguna, armado ng patalim, habang lumalalim, narinig ni Kate at Reggie ang putok ng baril at mga sigaw. Nakita nila ang ilang bangkay, trabaho ni Grever. Sa isang bahagi ng tunel may putukan. Halos tamaan si Kate, pero naligtas ni Reggie. Sa kabilang panig, nagmamadaling binababa ni Silvio ang mga droga nang biglang lumitaw si Alejandro at pinatay ang kasamang cartel member. Kilala siya ni Silvio bilang Imed. Dumating si Kate at tinutukan si Alejandro, pero pinutukan siya nito sa bulletproof vest. Babala, huwag mo na uling tutukan ng baril si Med. Umalis si Alejandro kasama si Silvio at tinutulungan siyang hanapin si Manuel. Binalaan siya ni Alejandro, sumunod ka kung gusto mong muling makita ang pamilya mo. Sa tunel, nalaman ng task force na nawawala si Kate. Hinanap nila ito at nakita siyang palabas, sugatan at galit. Inatake niya si Grever pero agad siyang pinahinto. Si Reggie, pinigilan din ng Delta Team, sinabihan siya ni Grever, mali ang tunel na pinasok niya, at may nakita siyang hindi dapat. Humiling si Kate ng paliwanag, sino si Medline, at dito nagsisimula ng isiwalat ang tunay na kalakaran. Noong panahong ang Medellin Cartel lang ang namamayani sa drug trade, mas madali itong kontrolin ng CIA. Ang ginawa ni Alejandro ay hindi simpleng pagpatay, ito ay pagbabalik sa lumang kaayusan. Ipinapakita lang nito na mas gusto ng CIA ang isang organisadong kaaway kaysa gulo-gulong kalaban. Lumabas na si Alejandro ay isang bihasang hitman, sinanay mismo ng CIA, pero ngayon ay tumutulong sa Med Cartel ng Colombia. Gamit siya ng CIA, pero ginagamit din niya ang CIA. May sarili siyang layunin, gusto niyang gantihan ang Sonora Cartel, lalo na si Fausto Alarn, na pumatay sa kanyang asawa at nagtapon sa anak niya sa isang tangke ng asido. Hindi pa rin matanggap ni Kit ang ginagawa ng CIA. Nangakong ilalantad niya ang totoo, ang madilim na operasyon sa likod ng lahat. Pero binalaan siya ni Grever, kapag ginawa mo yan, ikaw ang ililibing. Habang nasa biyahe, napansin ni Alejandro at Silvio ang sasakyan ni Manuel sa di kalayuan. Inutusan ni Alejandro si Silvio, pailawin mo siya. Huminto ang sasakyan ni Manuel sa gilid ng daan. Sa loudspeaker, iniutos ni Silvio na bumaba si Manuel. Nag-atubili man, bumaba si Manuel at nagtanong, alam mo ba kung sino ako? Nang makuha ang armas niya, inutusan ni Alejandro si Silvio na bumaba rin. Pagkaharap nila, biglang binaril ni Alejandro si Silvio. Tinutukan niya si Manuel sa binti, sapat para mapilayan pero hindi mapatay. Nagmamakaawa si Manuel, sinabing isa siyang hepe. Pero alam na ni Alejandro kung sino siya at gusto niyang dalhin siya sa mas mataas, kay Fausto mismo. Binalaan niya si Manuel, kung may binabalak kang kabalbalan, ipagagamit ko ang pamilya mo sa 20 lalaki. Pinilit ni Alejandro si Manuel na dalhin siya sa mansion ni Fausto. Pagdating sa unang gate, pinatay niya agad ang gwardiya bago pa ito makatawag ng ayuda. Hindi sumagot si Alejandro nang tanungin ni Manuel kung anong mangyayari sa kanya. Sa ikalawang gate, pinagbabaril niya ang lahat ng bantay at binaril si Manuel sa leeg. Iniwang naghihinalo sa loob ng kotse, pumasok si Alejandro sa mansion. Tahimik. Handang umatake. Napatay niya ang gwardyang nakabantay at dumiretso sa dining room. Doon nakita niya si Fausto na kumakain kasama ang kanyang asawa at 2 anak. Itinutok niya ang baril kay Fausto pero naupo siya muna.
Nagsalita siya sa Ingles para hindi matakot ang mga bata. Dito ka kumakain habang may mga pinapatay sa lansangan. Sagot ni Fausto, hindi rin malayo ang mga taong nagpadala sa iyo sa ginagawa ko. Tinangkap ang asarin ni Fausto si Alejandro, sa tingin mo ba, magiging proud sa iyo ang asawa mo? Pero sagot ni Alejandro, huwag mong kalimutan ang anak ko. Nagpaliwanag pa si Fausto, business lang daw yon. Pero para kay Alejandro, personal ang lahat. Nagmakaawa si Fausto, huwag dito, hindi sa harap ng pamilya ko. Pero isa-isa silang pinaslang ni Alejandro, hanggang sa huli, iniwan si Fausto nanginginig sa takot, bago siya rin tuluyang binaril, kinagabihan, nasa bahay si Kate. Nakatingin sa labas, tila di mapakali. Narinig niya ang yabag sa likuran. Lumayo ka sa veranda, sabi ng boses, pagpasok niya, naroon si Alejandro. Hawak ang baril niya. Pinaupo siya. Tahimik lang si Kate, kita ang kaba sa mga mata. Naupo si Alejandro sa harap niya. Naalala mo ang anak ko, sabi niya, iniabot niya ang isang papel, isang dokumentong nagpapatunay na malinis ang CIA at wala siyang kinalaman. Inutusan niya si Kate na pirmahan ito, binasa ni Kate ang papel. Hindi niya kayang pirmahan. Naluha siya. Pero tinutok ni Alejandro ang baril sa ilalim ng kanyang baba. Kung ayaw mong pirmahan, para kang nagpakamatay, bulong nito, sa takot, pinirmahan ni Kate. Lumipat ka na lang sa ibang bayan, sabi ni Alejandro. Hindi ka lobo. Hindi ka mabubuhay sa ganitong mundo. Umalis siya. Sa parking lot, pinanood siya ni Kate mula sa veranda. May hawak siyang isa pang baril. Itinutok niya ito kay Alejandro. Humarap ito. Walang takot. Pero hindi kinaya ni Kate na kalabitin ang gatilyo, pinanood niya lang itong lumayo, papalayo sa kanyang mundo, samantala, ang asawa at anak ni Silvio, ngayon ay balot ulila, dumalo sa football match ng bata. Habang nanonood, may putok ng baril sa malapit. Pero walang pumansin. Isa na lang itong pangkaraniwang araw sa bayan. At yan ang buong kwento sa loob ng ilang minuto. Kung nagustuhan mo ang recap na to, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para sa iba pang kwento na siguradong abangan mo. Hanggang sa muli, dito lang sa Netflix Tagalog Recaps, kung saan ang pelikula, hindi mo na kailangang panoorin ng buo.